tips kung paano makakakuha ng mga quality clients. Panoorin lamang ng buo ang video na ito dahil ituturo ko sa inyo ang tamang paraan upang makahanap kayo ng matitinong kliyente sa microfinance. Shoutout sa ating viewer na si Primo Pederio 4693 at salamat sa pag-comment para sa iyo ang video na ito. Based sa aking experience, ang paghahanap ng quality clients ay mahirap lalo na at hindi mo pa sila kilala. Makikikilala mo lang kasi sila once na marelesa na sila. Kaya napakahalaga ang unang hakbang sa pagproseso ng kanilang loan application. Ang unang tip na mabibigay ko sa inyo ay magsagawa ng proper credit investigation. Na-share ko na ito sa ibang videos ko pero hindi ako magsasawa na uulit-ulitin ito dahil napakahalaga nito. Dito nyo malalaman kung may existing business pa talaga siya at kung kumikita ba ito o palugi na. Minsan hindi na ito pinapansin ng mga account officer, subalit hindi nila alam ang kahalagahan nito sa kanilang trabaho. Dito pa lang kasi malalaman nyo na kung red flag ba ang isang prospect nyo o hindi base sa kanyang credit history. Mainam na malaman ninyo kung meron ba siyang mga unsettled credit cards o past due sa ibang loan apps. Importante din na malaman nyo kung maganda ba ang takbo ng kanyang negosyo at uutang ito para sa ekspansyon o karagdagang puhunan, hindi yung uutang siya upang ipambayad din sa ibang utang. Siguraduhin din na maging transparent sa inyo ang kliyente sa pamamahagi ng kanyang income at expenses, kasi yan ang babasehan natin sa pag-approve ng kanyang loan application. Lahat ng pera na pumapasok dapat mai-record mo, pati na rin ang lahat ng expenses nila upang malaman mo kung magkano ang linis na kita. Siyempre, dapat lang na may supporting documents lahat yan, lalo na sa daily sales kung may listahan sila. Dapat makita mo kung magkano ang actual na benta nila. Lahat ng groceries o purchases may resibo yan kaya hanapin mo. Obserbahan mo din ang business nila kung madami pa ba ang laman nito na produkto o kung gaano din kadami na tao ang pumupunta during peak hours. Dito malalaman mo kung malakas ba talaga ang benta nila o nagsisinungaling lang ang kliyente mo. Tip number 2, background investigation. Ito ang kasunod ng credit investigation. Matapos mo ma-analyze ang kanyang credit history at okay naman siya, maaaring magbago ang desisyon mo kapag pumalpak siya dito. Importante din kasi na malaman mo ang behavior ng kliyente mo sa kanilang lugar. Una, pumunta ka sa barangay hall at kausapin ang mga opisyalis doon kung wala ba siyang bad record sa barangay, lalo na kung tungkol sa utang. Magtanong-tanong ka din sa mga kapitbahay niya, wag naman sa sobrang malapit para di nila mahalata. Makakakuha ka ng mga impormasyon sa kanila dahil sila ang mas nakakakilala sa kliyente mo. I-record din ang lahat ng mga existing microfinance sa lugar nyo. Baka member fin siya doon at mahalaga na makipagkaibigan ka sa mga account officer na naka-assign sa lugar na iyon upang makakwentuhan din kayo tungkol sa mga kliyente. Okay lang na may utang din siya sa ibang microfinance o bangko as long as na-disclose niya ang lahat sa'yo at hindi siya ma-overloan. Dahil magkakaroon siya ng problema kapag nasobrahan sa bayarin. Lahat ng binanggit ko ay basic lamang na trabaho ng isang account officer. Kaya mahalaga talaga na maa-apply mo ito sa iyong trabaho dahil kung tatamad-tamad ka, ikaw rin ang mahihirapan sa huli. Tip number 3, ang paghahanap ng kliyente ay numbers game. Bakit ko nasabi ito? Dahil majority sa mga small business owners na makakausap mo ay di pasok sa standards nyo o may bad record. Lalo na ngayon napakarami na ng mga microfinance company na nakapasok sa bawat barangay at hindi bababa sa 5. Ibig sabihin, sanay na sa utang ang mga tao. Kaya kung sa bawat 10 na kliyente, isa lang ang may matinong record, para makasampu ka sa isang buwan kinakailangan na makapag-usap ka sa 100 na katao o possible prospects mo. Quality over quantity. Aanhin mo ang naparaming kliyente kung sa huli ay sasakit din ang ulo mo sa kakasingil. Alam ko lahat tayo ay mayroong targets na kailangan ma-reach, subalit hindi ito rason upang hindi tayo maging mahigpit sa pagkukuha ng mga kliyente. Tip number 4, pagsasagawa ng proper inventory. Base sa experience ko, karamihan sa mga loan officer ay ini-skip nila ang parte na ito kesyo kilala na daw nila ang kliyente at good payer daw ito. Subalit kapag nagkamali ka, magiging problema talaga ito sa huli. Dahil sa renewal makikita mo ang tunay na ugali ng kliyente. Kadalasan okay pa ito sa first and second cycle, pero once na tumaas na ang loan amount niya at hindi na pala niya kayang bayaran, doon na siya magkakaproblema. Dahil karamihan sa mga past due o may bad record ay dati ding good payer. Kaya wag basta-basta magpa-increase ng loan amount, lalo na kung hindi naman ganun kalaki ang kanyang negosyo. Pero ang tanong, ano nga ba ang proper inventory?
Kapag okay na ang credit investigation at background investigation sa iyong kliyente at qualified naman ito, pwede mo na i-process ang kanyang loan application. Ang pagsasagawa ng inventory ay maihahalin tulad mo sa paggawa ng isang financial statement. Alamin mo ang lahat ng perang pumapasok at lumalabas sa kanyang negosyo, pati na rin ang household expenses nila. Dito malalaman mo kung magkano ang kinikita nila. Sa pag-record ng kanyang stocks o items, okay lang na estimated na lang ang kunin na halaga. Kung meron siyang mga hayop, bilangin mo kung ilan talaga ang exact amount. Halimbawa sa piggery business, alamin kung ilan ang fatteners at ilan ang inahin. Ang problema lang sa ganitong negosyo ay matagal bago makabenta, kaya make sure na meron siyang other businesses na kumikita araw-araw. Isang tip na maibibigay ko ay piliin ang negosyo na araw-araw may benta. At kapag nalaman mo na meron siyang Bombay, skip mo na agad. Kasi araw-araw sinisingil yan, mahihirapan siyang makaipon para sa weekly na bayarin. Teka lang, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yan upang ganahan ako sa paggawa pa ng mga quality contents gaya nito. Huwag mo muna skip ang video dahil magbibigay ako mamaya ng bonus tip. Meron din akong playlist, ilalagay ko sa description ang mga links, panoorin mo. Ang panghuling tip na maibibigay ko ay huwag agad magtitiwala sa inyong kliyente. Lahat ng sasabihin nila ay hindi totoo unless nagbigay sila ng supporting documents na nagpapatunay sa mga sinabi nila. Kadalasan kasi ang mga kliyente, gagawin nila ang lahat upang maka-avail ng loan offer, lalo na kung kailangan talaga nila ng pera. Ibig sabihin, magsisinungaling sila sa income nila, palalakihin nila ito at ipagyayabang sa iyo na maganda ang kita ng negosyo. Subalit kapag nakarelease na sila, biglang may problema na. At halos lahat ng problema nasa kanila na. Madami na silang palusot at reasons upang di makapagbayad sa'yo. Naranasan ko na ito, yung tipong nagtiwala ka sa kanila subalit wala silang utang na loob sa'yo sa pagpapautang sa kanila. Grabe talaga ang kakapal ng mukha nila. Halos isumpa mo sila, kaya napakataas ng risk sa ganitong negosyo kasi may mga tao talaga na uutang lang tapos tatakbo na. Kaya maging strikto sa pagpapautang at make sure na nasusunod mo ang tamang proseso upang hindi ka magkaproblema sa huli. Tandaan mo na responsibilidad mo na yang mga pautang mo dahil sa'yo yan ipinagkatiwala ng boss mo. Hindi tayo nagpapautang para lang ipamudmod sa kanila. Isipin mo na lang na sa'yo ang pera na ipapautang mo. Papayag ka ba ibigay ito sa taong hindi naman maganda ang credit standing? Kaya heto ang bonus tip ko sa'yo upang hindi ka na makakuha ng mga unqualified na kliyente. Ituring mo sariling pera ang pera na pinapautang ng company nyo. Oo, yan ang sekreto gaya nga ng sinabi ko kanina. Huwag ka magpapautang sa mga taong hindi naman marunong magbayad. Sana madami kayong natutunan sa video na ito. At kung nagustuhan nyo ito, paki-like naman at mag-subscribe na upang ganahan pa ako gumawa ng mga quality contents. Paalam.